programang ito ay nakaka-PG, nakaka-pogi, at nakakaganda. Feeling. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Ako pala si Loloy, 20 years old at nagmula pa sa surfing capital ng Pilipinas, ang Siargao Islands. Panganay ako sa 2 magkakapatid. Nagmula ako sa isang simpleng pamilya ng mga magbubukid. Siya nga pala, ngayon pa lang, aaminin ko na sa inyo na isa akong bakla. Pero hindi yun halata sa itsura at pananamit ko kasi mahigpit ang mga magulang ko. Noon, ang buong akala nila ay isa akong tunay na lalaki. Katunayan pa nga niyan ay binigyan pa ako ng kalabaw ng lolo ko para kung sakaling mag-asawa daw ako ay mayroon na akong magagamit sa pagsasaka. Pero Popoy at Hasmin, hindi nila alam na mataas ang pangarap ko sa buhay at ayaw ko lang tumenga sa bukid habang buhay. Bata pa lang ako ay sanay na ako sa trabaho at kahit na nga may puso akong babae, ay alam ko ang mga gawain sa bukid gaya ng pagtatanim ng palay, pagtatabas, pangungopra at pangingisda. Sa kabilang banda, isang lasenggo at mabisyong tao ang tatay ko. At kapag lasing siya, ay madalas pag-inita niya ang mga anak niya, lalong-lalo na nga ako. Onek, lasing ka na naman? Tumabi ka nga dyan. Ay nako, Elsie, nasa na si Loloy? Natutulog na ang anak mo. Teka, anong gagawin mo? Bakit mo kinukuha yung yantok? Hoy, Onek! Didisiplinahin ko lang yung baklang yan. Onek naman! Kakagulpi mo lang kay Loloy nung isang gabi ha. Maawa ka naman sa anak mo. Hindi ako maawa sa isang baklang tulad niya. Onek! Onek, ano ba? Onek, natutulog na ang anak mo, Onek! Ay, hayop kang bata ka. Gumising ka nga dyan. Tay, ano pong gagawin sa akin? Tay! Halika dito. Halika dito, bakla. Dito ka. Aray mo! Aray mo! Dapat sa'yo, ginugolpi ng todo para maging lalaki ka. O nakikita mo tong yantok na tong hawak ko? Ay, lalaban ko sa katawan mo. Tay! Tay! Huwag po, Tay! Maawa na po kayo sa akin. Huwag po, Tay! Onek, maawa ka sa anak mo! Onek, nakikiusap Ay mo ba, Elsie? Tumabi ka nga dyan. Aray ko! Onek, pakiusap naman no, Onek! Onek, wala namang ginagawang masama si Loloy. At kung sakaling gusto mo madisiplinahin si Loloy, kung kahit sino man sa mga anak mo, gawin mo nang hindi ka lasing at huwag sa madaling araw. Huwag ka makialam sa akin, Elsie. Hindi tama ang pagdidisiplina mo sa mga anak mo. Kasi kahit nananahimik ang mga anak mo, pinapalo mo ng walang dahilan. Ganyan ka kapag langhap ko sa alak. Paano ka irerespeto ng mga anak mo? Tumigil ka nga dyan kung ayaw mong pasabugin ko yung bibig mo, Elsie. Tay, nagmamakawa po sa inyo. Tama na po, Tay. Kung ayaw mo kasi magulpe, magpakalalaki ka, Loloy. Tandaan mo, wala akong anak na bakla. Kinasusuklaman ko ang mga bakla, kaya isuksok mo yan sa kokote mo. Tay, bakit di niyo po ba ako matanggap, Tay? Kasi kasalanan sa Diyos sa maging bakla. Karumal-dumal, kaya tayo minamala sa buhay kasi salot ka. Salot ang mga katulad mong bakla. Ano? Ano, hindi ka pa ba magpapakalalaki? Ano, Lori, sumagot ka nga! Tama na po. Paninindigan mo yung pagiging bakla mo, ha? Pwes, papatayin kita ngayon. Aray, Tay! Tay, tama na po kayo sa akin. Wag po, tama na po, Tay. Wag na po, tama na po, Tay. Ayaw mo pa magpakalalaki? Pwes lalo kitang pahihirapan. Teka, nasa na ba sa ako ng asin? Onek, anong gagawin mo sa asin? Ito. Bakit mo kinakalat sa sahig? Wala kang pakialam sa gagawin ko, Elsie. Ikaw, Loloy, halika dito. Ay, wag po. Halika dito. Ay, po. Lumuhod ka dyan sa asin. Lumuhod ka nga, sabi. Luhod. Tay. Ano, Loloy? Hindi ka pa ba magpapakalalaki? Susuwayin mo pa ba yung mga utos ko sa'yo? Ano? Sumagot ka nga.
Aray! 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 Nay! Ano ba kayo? Aray! Wag po. Tama na Sumagot po. ka kasi! Opo. Ano? Opo, tay. Opo, magpapakalalaki na po ako. Hindi na rin po ako susumay sa utos nyo. Magpapakabait na po ako. Eh, hindi pa ako kumbinsido eh. Aray! Maawa ka sa anak mo. Teka, saan ka pupunta, ha? Onek, anong gagawin mo dyan sa sako? Onek! Onek! Gusto ko magtanda ka, Loloy. Didisiplinahin talaga kita. Kung mamatay ka mag-girl, di mabuti. Onek, tama na! Halika dito. Halika dito, bakla ka. Onek, hindi! Onek, huwag mong papatayin ang anak mo! Onek! Hindi nga kita, anak. Tama na! Huwag ka magulo. Tatapag ko yung bibig mo hanggang hindi ka na makasigaw. Ano? Onek! Ano ba? Sinabi na huwag mo akong pakialaman eh. Onek! Tinatakpan ko yung bibig mo para hindi ka makasigaw. Ipapasok kita ngayon dito sa sako. Diyan ka na babagay sa loob. Maawa ka sa anak mo! Nababagay ka sa loob ng sako. Nababagay ang baklang yan dyan. Hindi ko siya ilalabas dyan hanggang bukas. Ikaw nga, Elsie. Huwag na huwag mo tatangkain na ilabas si Loloy dyan sa sako niyan. Pag inalis mo siya, malalagot ka talaga sa akin. Popoy at Hasmin, ganon ang tatay ko. Madalas, nadidemonyo ang isipan niya kapag lasing siya. Kaya naman maituturing ko yun na kalbaryo sa aming pamilya. Wala kasi siyang habas na magmaltrato sa amin kahit na nga wala kaming ginagawang masama. At dahil nga sa bakla ako, ay ako ang madalas na mapagbuhatan ng kamay ni tatay dahil hindi niya matanggap noon na ganon ang pagkatao ko. Samantala, noong mga panahon yun, ay sinubukan pumasok sa politika ng tatay ko. Naging barangay kagawad siya nung una hanggang sa noong 2008 nga ay nahalal siya bilang kapitan ng barangay namin. Popoy at Hasmin, akala namin ay giginhawa na ang buhay namin. Pagkaraan niyang mahalal. Pero nagkamali kami dahil mas lumala pa ang masamang ugali noon ng aking ama. Bakit ngayon ka lang? Hindi mo na dapat tinatanong pa yan sa akin. Alam mo namang kapitan ako ng barangay, di ba? Marami akong trabaho. Kahit gabi? Onek, pwede ba? Huwag mo nga akong gawing tanga. Ano bang problema mo, Elsie? Ikaw ang problema ko. Ha? Simula nung manalo ka bilang kapitan, mas naging masama yung ugali mo. Elsie, tumigil ka nga dyan. Kapag hindi ako nakapagtimpi sa'yo, sisiguraduhin ko mao-ospital ka. Ano? Hinahamon mo ako? Ano? Sige! Sige, saktan mo ako! Saktan mo ako sa harap ni Loloy. Ipakita mo sa kanya kung gaano ka kahayop. Naubos na talaga pasensya ko sa'yo, ha? Ay, tama na po. Lumayo ka nga sa akin, bakla! Ay, Loloy! tama na po. Loloy, anak. Ayos ka lang ba? Ayos lang po, Nay. Sumusobra ka na talaga, Onek, Ano ha? ba talagang problema mo, Elsie? Gusto mo na naman ba makatikim na suntok, ha? Ano? Gusto mo? Ha? Tay! Tay! Nay! Aba, lumalaban ka na sa akin, bakla, ha? Ano? Lalaban ka sa akin? Sobra na kayo, Tay, ah! Onek, hindi porket ikaw ang padre de pamilya dito ay maghahari-harian ka na dito sa loob ng bahay. Aba, talagang nagkampihan pa kayong dalawa, ha? Anong klaseng tatay ka, ha? Tingnan mo nga yung sarili mo. Wala kang ibang alam kundi ay pagmalaki na lalaki ka. Araw-gabi wala kang ginawa kundi ang abusuin ang posisyon mo. Madalas kang hindi umuwi sa bahay. Pag umuwi ka naman, lagi ka lasing. Tapos kapag nandito ka, akala mo kung sino kang don at kung itrato mo kami ng pamilya mo, parang mga alipin mo. Dapat lang sa'yo yan, Elsie. Asawa lang kita. At kung maghari-harian man ako dito sa bahay, karapatan ko yon. Isaksak mo yan sa kokote mo. Ano ibig mo sabihin? Pati pang bababae mo kasama rin sa karapatan mo? At saan mo naman nakuha yung chismis na yan? Alam ko, kaya madalas kang gabihin sa pag-uwi, meron kang kinalolokohang ibang babae. Akala mo ba hindi ko alam na may umangkas na babae sa motor mo kahapon, ha? Ang sweet nyo pang araw, eh. Grabe, Onek. Ang lakas naman talaga ng loob mo, lokohin ang pamilya mo. Ano bang klaseng tao ka? Naninira lang yung mga yun sa akin. Onek, kilala kita. Alam ko ang likaw ng bituka mo. Sige, aaminin ko, oo. May babae nga ako. Anong gagawin mo? Ano, Elsie? Alam mo, wala kang pakialam kahit naman babae pa ako. Kasi wala kang ang kwentang asawa eh. Nakakasuka ka! Hayop ka? Ba't mo ako sinampal?
Naghahanap ka talaga ng away, Pues pagbibigyan kita. Halika dito! Tayo na ba? Sumusobra na kayo! Hayop kang bakla ka. Ba't mo ako sinuntok? Ikaw, Loloy, gusto mo ng away, Pues, tikman mo tong galit ko. Onek! Onek, tama na! Huwag gawin niya sa anak mo! Huwag masaktan ang anak mo! Sisiguraduhin ko ngayon na mababaldado ka ngayon. Tay! Tay, tama na ba? Huwag niyo po! Loloy, Diyos ko po! Onek, anong ginawa mo sa anak mo? Salot ang baklang yan sa buhay ko. Salot kayong lahat sa buhay ko. Sige, Onek. Kung salot pala kami sa buhay mo, sige, umalis ka na dito sa bahay. Iwanan mo na kami ng pamilya mo. Kung gusto mo, sumama ka na sa babae mo. Bahala ka na sa buhay mo. Pinagsisisihan ko na naging asawa pa kita. Walang hiya ka! Oo. Matagal ko nang gustong mawala kayo sa landas ko. Sawang-sawa na ako sa inyo. Masawa na ako sa'yo! Sa pananakit sa amin ng mga anak mo, diyan ka lang naman magaling eh. Kahit kailan hindi guminhawa ang buhay namin sa'yo. Napaka-irresponsable mo. At kung tratuhin mo si Loloy, parang hindi mo siya anak. Hoy, Onek! Kung sa tingin mo salot ang mga bakla, bakit hindi mo rin tingnan niya sarili mo? Kung tutuusin, masalot pa ang mga lalaking katulad mo kaysa sa mga bakla. Hayop ka! Sige! Sige, patayin mo kami ng anak mo! Sa panduduro at pananakot sa amin, diyan ka lang naman magaling eh. Pero sa totoo lang, wala ka namang binatbat. Mga buwisit kayo! Diyan na nga kayo! Loloy. Loloy, anak. Diyos ko, pumutok ang mga labi at ilong mo. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Kaya ko naman po ito eh. Nay, bakit po ganun si Tay? Huwag mo nang pansinin ang tatay mo, ha? Anak, hindi natutulog ang Diyos. Magbabayad din siya sa ginawa niya sa atin. Popoy at Hasmin, masakit para sa akin na makita na unti-unting nagkakawatak-watak ang pamilya namin. Pero dahil sa wala naman akong magawa noon, ay dinadaan ko na lamang yun sa pag-iyak. Noong mga panahong yun, wala akong ibang pinagdadasal sa Diyos, kundi ang magbago na ang tatay ko. Pero kahit anong panalangin ko noon, ay wala pa rin nangyayaring himala. Nagpatuloy pa rin ang ama ko sa kasamaan ng kanyang ugali at kasama na roon ang pang-aalipusta niya sa buong pagkatao ko. Nay, huwag na po kayong umiyak. Loloy. Nay, huwag niyo po sayangin yung luha niyo kay Tay. Hindi na po siya magbabago eh. Elsie! Elsie! Elsie, buksan niyo nga itong pinto! Elsie, nandito na ako! Si Tay po nasa labas. Sige na, anak. Ako na magbubukas ng pinto. Pumasok ka na sa kwarto mo dahil kapag nakita ka ulit niya, sigurado ako mag-iinit na naman ang ulo nun. Elsie! Sandali lang, Onek. Bubuksan ko ng pinto. Ba't ang tagal-tagal mong buksan tong pinto? Kanina pa ako katok ng katok dito Pasensya na. Tabi nga dyan! Lasing ka na naman. Diyos ko, Onek. Kailan ka ba magbabago? Huwag mo nga akong pakialaman. Gusto ko maglasing eh. Anong magagawa mo? May karapatan akong makialam kasi asawa mo ko. Teka nga, Elsie. Naghahanap ka na naman ba ng away, ha? Oo! Oo, naghahat na naman ako ng away. Punong-puno na ako sa'yo. Eh, walang hiya ka palang babae ka. Sumusobra na kayo, Tay ah! Oh, naririto pala yung salot sa bahay na to eh. Talaga po, Tay? Ako ang salot? Ako ang salot ako kayo? Walang hiya ka palang bakla ka eh. Onek, ano ba? Onek, palagi mo nalang sinasaktan ng anak mo. Eh, kaya pala nananatiling bakla tong anak mo kasi konsentidora ka. Kung tutuusin, Onek, walang masama sa pagiging bakla ni Loloy. At nagpapasalamat na rin ako na hindi siya katulad mo. Lalaking-lalaki ka nga pero irresponsable. Babaero. Mapang-abuso ka sa kapangyarihan mo. Ikaw ang haligi ng tahanang ito pero hindi magandang ehemplo ang pinapakita mo sa anak mo.
Tingnan mo nga yung sarili mo. Ang pangit mong tingnan dahil dyan sa kalasingan mo. Onek, huwag ka naman na sanang uminom. Iwasan mo na yung bisyo mong yan. Hindi naman yan nakakabuti sa'yo eh. At sino ka naman para magsabi ng ganyan, ha? Doktor ka ba? Diyos ko, Onek naman. Ang kitid talaga ng utak mo. Onek, pinagsasabihan kita na huwag ka nang uminom dahil nag-aalala ako para sa'yo. Alam ko na makakasama yan para sa kalusugan Hindi mo. ko kailangan yung pag-aalala mo. Alam mo, siguro mas matatanggap ko pa na mambabae ka na lang kaysa magpakulong ka dyan sa bisyo mong yan. Ah, ibig sabihin pala, mas gusto mong mambabae ako. Sige, dadalhin ko dito sa bahay si Julie. Tay! Bakit po ba kayo ganyan sa amin? Bakit po ba palagi nyo nalang pinapasakit yung loob ni Nay? Tay, maawa naman po kayo kay Nay. Tinatanong mo kung ba't ako nagkakaganito, ha, Loloy? Alam mo ba kung bakit? Bakit nga ba, Onek? Bakit ba parang balewala kaming pamilya mo sa'yo? Dahil dyan sa anak mo, Elsie. Dahil kay Loloy, kaya ako nagkakaganito. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na may anak akong bakla. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matanggap na abnormal yung anak ko. Kinasusuklaman kita, Loloy. Alam mo ba yon? Dahil sa'yo, kaya puro kamalasan ang dumarating sa akin. Salot ka sa bahay na to! Yun naman po isisi sa akin yung dumarating na kamalahan sa buhay natin. Kasi kayo lahat may kasalanan nito eh. Sino po ba sa atin yung nagbigay ng problema sa bahay na to? Sino po ba yung madalas maglasing, mambabae, magsugal? Kayo lang naman po, diba? Kayo lang talaga yung nagbibigay ng problema sa pamilyan to, hindi ako! Aba, walang hiya kang bakla ka! Tama na! Ano ba, Elsie? Onek! Bitiwan mo nga ako! Elsie! Onek, ano ba? Tama na! Kayo po yung salot dito, Tay! Hindi ako! Yan ang tatandaan nyo, ah! Hayop kang bakla! Ang papatayin talaga kita! Onek, kung hindi mo kaya respetuhin kami ng pamilya mo, nakikiusap ako. Kahit yung pagiging kapitan mo na lang sana respetuhin mo. Tama na. Pagod na ako. Hindi na, ibitiwan niyo po siya. Hayaan niyo po siyang saktan ako. Kahit patayin niya ako, wala nang pakialam. Inay, hayaan niyo po yan si Tay. Kung sawang-sawa na po siya sa atin, payagin niyo na po siya umalis. Sumama dun sa kabit niya. Kung mananatili lang dito sa bahay, hindi tayo matatahimik eh. Para tayong may kasamang baliw. Ano po, Nay? Hayaan niyo na yung umalis dito. At kung bumalik man yan, paglalamayan na lang po natin yan. Hayop ka, Loloy! Halika dito, papatayin talaga kita! Alam mo, ikaw ang lumayas dito sa bahay. Elsie! Elsie, ano ba? Bitiwan mo nga ako! Aray ko! Papatay kita, Loloy! Onek! Lola, umilang ka sa mga bote. Pumasok ka na sa kwarto mo! Wala kang kwentang anak, Loloy! Malas ka sa bahay na to, bakla! Buhay ka pa, sinusunog na sa impyerno ang kaluluwa mo! Popoy at Hasmin, masakit para sa isang anak na lait-laitin ang buong pagkatao mo ng sarili mong magulang. Yung inaasahan mong magtatanggol at uunawa sa'yo ay siya pang magpapabagsak sa'yo. Masakit sa akin nang sabihan akong salot sa pamilya dahil nga sa bakla ako. Kaso, wala akong magawa noon kundi ang umiyak na lamang. Hindi ko magawang ipagtanggol ang sarili ko dahil ayoko namang lumabas na masama at swail akong anak, kaya tinanggap ko na lamang ang bawat pananakit nila sa akin. Pero Popoy at Hasmin, hindi pa rin ako nawalan noon ng pag-asa. Umasa pa rin ako na isang araw, matatapos din ang kalbaryong ito ng aking buhay. Umaasa ako na sana dumating ang panahon na matanggap na ng pamilya ko, lalo na nga ng tatay ko, ang aking buong pagkatao.
Dear M.O.R. Oras natin mga kapamilya, 12:59 na po ng tanghali at ang oras. Hatid sa atin ng My Juice at ng Newsef Forte. Ayan, syempre nabulol ako doon. Ay, ayan na nga po ang first part ng storya ni Loloy. In fairness, Loloy ha, sana ginawa mo na ng Lolong ang pangalan mo, di ba? Para buhayang-buhaya ka doon, ate. Anyway, mga kapamilya, naloka naman ako dito. Ano ba yan? Puro Boogie Wonderland, bugbugan. Yung totoo, drama ba to o action? Baka naman sa dulo may patayan ito, ha? Hindi ko napupusuan, ha? Pero ano ba yan? Nakakaloka. Ito na naman yung isang mga classic na storya. Mga istoryang bakla na hindi matanggap ng kanilang mga tatay. Diyos ko po! Sa mga pudang na nakikinig sa atin ngayon na may mga anak na tukak. Diyos ko po, anong petsa na? Kailan ba kayo pinanganak, di ba? Sa panahon ngayon, tanggap na yung mga bunanak na bakla, di ba? Ganon. Dapat hindi tinitignan na salot. Hindi tinitignan na peste. Di ba? Bagkus mga blessing ang mga tukak. Ayaw nyo nun? Diba, laging maganda ang bahay ninyo. Laging colorful. O, di ba? Araw-araw, iba-iba ang kortina. Araw-araw may tagadilig ng mga bulaklak. O, di ba? Araw-araw si nanay naka-manicure, pedicure, kulot. Ayaw nyo nun? Ano ba kayo? Alam nyo yan ang problema eh. Sa mga tatay. Actually, usually nga, mga ama naman talagang hindi makatanggap na bakla ang kanilang mga anak. Yan talaga ang problema. Diba? Imbis na tignan yung blessing, itong mga anak ninyong tukak o kakaiba, diba? Tinitignan nyo silang casualty. Tinitignan nyo silang yun nga, pagkakamali, tinitignan nyo silang salot, tinitignan nyo silang malas sa buhay. Alam nyo, sa totoo lang, ang mga malas, yung mga ganyang taong katulad ninyo. Yung mga taong makikitid ang utak, diba? Mas bakla pa kayo sa mga junanak ninyo dahil hindi kayo marunong tumanggap ng katotohanan. Ganun! Anyway, mga kapamilya, eto, basahin muna natin yung mga nagre-revolusyon na text reactions ng ating mga listeners. Alright, sabi ni, nino ba ito? Walang pangalan. At dahil wala kang pangalan, bibigyan kita ng pangalan. Kimberly. Yan. Kimberly. Itago natin sa pangalang Kimberly. Sabi niya, good afternoon, baby girl Asmin. OMG! Shocking naman si Pajay ni Loloy. Buti na lang ako hindi ganyan ng tatay ko kahit bakla ako sa totoong buhay. Sobra talagang mahal ako ng tatay ko. Dapat sa mga tatay na ganyan, sila ang binibitin, hindi ang mga bakla. Naging kapitan pa, mukha namang hindi edukadong tao. Ayan, in fairness. Pupusuan ko yun. Dapat sa mga ganyang tatay, yung mga mapang-aping tatay, dapat yun ang mga binibiting patiwarik. Yun yung mga kinukulong sa sako, kasi inaanod sa Pasig River. Yung mga parang ginagawa sa mga pusa pag gusto mong iligaw. Dapat ganyan mga ginagawa sa tatay. O kaya dapat mga sinashotgun, ganun. Charing! Joke lang. Pero syempre nga, mga kapamilya, diba? Alam mo, buti nga itong si Loloy, hindi nila lason yung tatay niya, diba? Or kapag lasing, ang dali lang kayang patumbahin ng mga ganyang tao, diba? Kapag lasing ka, isang pukpuk lang sa ulo, bambuhin ka lang sa ulo, borlog ka na, diba? Kung masamang anak yan si Loloy, ginawa na niya yan, diba? Hindi naman kaya habang languyo sa alak yung tatay niya, tulog, o daganan niya ng unan hanggat hindi makahinga. O tegi yung tatay. Kung loko-lokong bakla lang to si Loloy, malamang ginawa na niya yan. Araw-araw ka ba naman bugbugin, di ba? Hindi nakakababae yun. Panigurado, Loloy, siguro maitim ka na ngayon, no? Itim na siguro ng katawan mo sa pasa. Ay, tsaka ng pes. Pag ganon. Anyway, ito naman, sabi pa ng isang ating texter,
Mainit na tanghali, DJ Hasmin. Grabe naman si tatay, porket bakla si kuya. Para sa kanya, salot na. Bakit hindi niya subukan tignan ang sarili niya? Lalaki nga siya, pero irresponsable naman. Huwag natin tignan ang tao sa panlabas na anyo. Dahil ang tao, katulad din ng regalo. Pangit yung pagkakabalot, pero pag nakita mo na yung loob, maganda pala. Ay, unfair. Janelle ng Imus Cavite, that makes sense. Totoo yan. Diba? May mga regalo talagang nakabalot sa sa newspaper. Pero pagtingin mo, pera pala. Ganun yun, 'di ba? Sa mga droga. Nakabalot yung pera sa newspaper. Kaya kayo magreklamo pag pangit ang balot. Sabihin nun, pera yon pag nakabalot sa newspaper. Kabahan kayo kapag binigyan kayo ng pera nakabalot sa newspaper, ibig sabihin galing sa illegal. Ganon! Charing lang. Anyway, grabe naman ang ginagawa ng tatay sa pamilya, lalo na kay Loloy. Kung ako doon, masasapak ko talaga yon. Di ba nga, sabi ko sa inyo, buti bago mamatay ang aking mga magulang, tanggap nila ako bilang bisexual. Ayan, in fairness, ang dami nagtitext ng mga tuki, ha. Galing yan kay Jetro Sanchez ng Tanawan City, Batangas. Hoy, sa mga baklang nakikinig ngayon na nakaka-relate, ayan, ha. Well, masasabi ko lang sa inyo, kung meron kayong mga magulang na ganyan, halimbawa, hindi pa nakaget over sa pagiging bakla ninyo, hayaan nyo lang. Tama nga yung sinabi ni Loloy, ipagpasa Diyos nyo na lang. At tama rin yung sabi nung nanay ni Loloy na kakarmahin din yan in time. Diba? Marirealize din yan ng mga ama nyong ganyan na mali sila. Yun nga lang sana, it's not yet late, it's not yet too late para ma-realize nila na kababawan yung ginagawa nila. Diba? Kaya sa mga ama na nakikinig ngayon, ako, matakot na kayo, tumatanda kayo, alalahanin ninyo. Hindi kayo bumabata. Pagtandaan ninyo, sino mag-aalaga sa inyo? Diba? Lalo na kung ganyan ang ugali, bugbugero, lasinggero. Ay nako, mga kuya, asahan ninyo. Asahan ninyo sa home for the aged, kayo pupulutin. Tama, correct. Hindi po ako nananakot mga kapamilya, ha? Pero pag-isip-isipan nyo sa mga magulang na nakikinig ngayon na pinagmamalupitan ninyo yung mga anak ninyo, alalahanin nyo, pagtandaan ninyo sino mag-aalaga sa inyo, ha? Kung ayaw ninyong itapon kayo sa mga bahay ampunan ng mga anak ninyo, hindi naman kayo, pabayaan kayo sa bahay ninyo, gumagutom kayo, hanggang matigok na lang kayo. Dapat magpakabait kayo sa mga anak ninyo, ganon. Anyway, mga kapamilya, first part pa lang yan ng storya ni Loloy. Tignan natin kung hanggang saan ang haba ng PC ng pasensya ni Loloy. Lahat naman syempre ng tao, di ba? Nasasagad din. Tignan natin kung si Loloy masasagad sa patuloy na pang-aalipusta ng kanyang ama at tignan natin kung may mararating siya sa buhay. Alam mo, minsan kasi, yung mga taong ganyan, mga kapamilya, yan yung mga successful sa buhay, yung merong mga mababait na pinagdaanan. Kasi ginagawa nila yung parang stepping stone, ginagawa nila yung springboard para may mapatunayan sa mga sarili nila. Kaya ako, Loloy, masasabi ko sa'yo, tanggapin mo lang yung mga yan. Sige, magpaka-punching bag ka. Hanggat hindi ka napapatay ng tatay mo, ha? 'Di ba? Pero yan, bawat sapak ng tatay mo, bawat mura ng tatay mo, tandaan mo yan. Yan ang gamitin mo para magpursige ka sa buhay. Ganon. Samantala, binabati ko ng bonggang-bongga ang ating mga listeners. Eto yung sa may bakery dyan sa may Panay, I think sa Panay ito, yung best, yung sinasabi nilang best ano ba ito? Best siopaw, toasted siopaw, in town. Minsan ate, bumili ako dyan. Di nyo alam ako si baby girl. Sarap ng toasted siopaw dyan. Hi and hello, kila Charmaine Alikaykay, Lito Baradero, Johnny Cela Araulio, kay Marlon Paloma, Paulina Master, Julian Caban, and kay Fremy Beso. Minsan pupunta ako dyan, ha. Babaysong ako ng nung toasted siopaw na masarap. At syempre, happy birthday din kay Jiki Basbas Mojica. Hello din, happy listening kila Lilian, Isabel, Jenny, Yichi, Jens, Jeff, Cheryl, Gladys, Eunice, Kimberly, Kim Cebuanos, Jennifer, Marivic, Jenny, kaya
At sa mga fans na mga DJs ng 101.9, RV Natix, Maki Loco, Renatix, Jocolonatix, Chacha's Angels, Papi Charles and Chiki fanpage, bandingan ng mga pasaway sa MOR, at ang mga MOR fanatics. Maraming salamat po. At syempre sa mga Jasmine Natix din, hello. And of course, binabati ko rin ang bongga-bongga aking kababayan. Ayan, hi Vanessa, kay Bing Bing, nakikinig ngayon all the way from Cavite. Hi Ading, agkita tantoton April. Correct, malaking check, ganon, agad-agad. Ayan, alam nyo na ang summer, bakasyon, mga kapamilya. At syempre nga, mga kapamilya, ang oras natin, 1:09 na po ng hapon at ang oras, hatid sa ating yan na My Juice at ng V-Fresh. Kasama niyo po ang nagsosolo ngayong araw ng Wednesday, Baby Girl Hasmin. Dito lang po yan sa MOR 101.9, My Only Radio for Life. Ang programang ito ay nakaka-PG, nakaka-pogi, at nakakaganda. Feeling. Dear MOR, Popoy at Hasmin, nagpatuloy akong umasa noon na magbabago ang tatay ko sa pakikitungo niya sa akin. Pero iba ang nangyari. Lalo akong kinasuklaman noon ng tatay ko kahit anong pagsisikap ko na maging isang mabuting anak. Sa kabilang banda, lumipas pa ang ilang taon, nakapagtapos ako ng high school. Doon, unti-unting nabuo ang mga pangarap ko sa buhay. Gusto ko kasing maiahon sa hirap ang pamilya ko. Kaya naman nag-ambisyon akong ipagpatuloy ang pag-aaral ko hanggang kolehiyo. Kaso, isang araw, Po ako doon siguradong kakasuklaman na naman po ako ni Itay. Nasabi ko lang naman yun sa'yo dahil baka interesado ka. Nay, may sasabihin po pala ako sa inyo. Ano yun? Total naman po, nakatapos na ako ng high school. Gusto ko po sana ipagpatuloy yung pag-aaral ko hanggang kolehiyo. Gustuhin man kitang pag-aralin, nasa Itay mo yung pera. At saka Loloy, alam mo naman siguro ang sitwasyon natin ngayon, di ba? Pero sige, sabihin mo sa tatay mo na gusto mo mag-aral ulit. Baka sakaling pumayag siya at bigyan ka niya ng pera. Ano yung naririnig ko mag-aaral ulit yung baklang yan? Naninigarilyo ka na naman. Huwag niyo nga akong pakialaman sa paninigarilyo ko. Pwede ba? Pasalamat ka nga at hindi ako umiinom ngayon Sige. Mabalik tayo. Ano ulit yung sinasabi mo kanina ha, Elsie? Gustong magpatuloy ng baklang yan sa pag-aaral. Gusto kasi mag-aral ni Loloy sa kolehiyo. May naipon ka bang pera dyan? Nako, wala akong pera. Sa pang-inom ko pa nga lang ikulang na. At saka kung nahihirapan na tayo sa pagpapaaral sa mga anak natin sa high school, sa kolehiyo pa kaya? Tay, hindi naman po kayo gagastos ng malaki sa akin Papasok po ako sa kolehiyo, malapit lang sa atin. May discount po ako ng halos kalahati kapag doon ako nag-aral kasi kapitan po kayo ng barangay natin.
lahat po na mag-aaral na anak ng government official, may discount. Wala akong pakialam sa discount na yan. Gastos lang din yan eh. Kung ako sa'yo, huwag mo nang pangarapin pang mag-aral ng kolehiyo. Ayos na yan narating mo. At saka marami dyan nagtapos ng kolehiyo pero wala namang nangyari, hindi ba? Tay, huwag niyo naman po kayo tulad sa kanila. Iba naman po ako eh. Mataas po yung pangarap ko. At saka, gusto ko pong makatapos para balang araw, makatulong po ako sa inyo. Eh, ang kaso, wala nga akong perang pang matrikula mo. At saka ano tong sabi mo? Mataas ang pangarap mo. Akalain mo, isang baklang tulad mo, may pangarap pa pala sa buhay. Kung ako sa'yo, maggupit ka na lang, o kaya mag-manicure, o kaya magkulot. Tay, Kung gusto mo talaga makatulong sa pamilya natin, tulungan mo na lang ako sa bukid. Tulungan mo ako sa pag-aararo at pagtanim ng palay tsaka gulay. Tulungan mo din akong umani ng kopra. Ay, kung sa bagay, hindi mo pala kakayanin yun. Bakla ka kasi. Onek, huwag ka naman ganyan sa anak mo. Eh, yan yung hirap sa anak mo eh. Ang taas masyado ng ambisyon. Ayos lang sana kung kaya niya magpundar ng perang pangmatrikula niya. Eh kaso hindi. Tay, kung tutuusin po dapat pag-aralin niyo ako kasi anak niyo po ako eh. Responsibilidad niyo po yan bilang magulang. Alangan namang ibang tao yung magpaaral sa akin. At tignan mo nga tong anak mo, Elsie. Dinidiktahan pa ako. Marunong pa sa akin. Eh kung pakain ko kaya sa'yo tong upos ng sigarilyo ko, ha, Loloy? Ay ano? Onek! Bakit mo naman binuo sa mukha ng anak mo yung upos ng sigarilyo? Huwag mo naman ganyanin ng anak mo, Onek! Huwag ka ngang umiyak dyan, Loloy. Naaasar ako lalo sa pagmumukha mo eh. Diyan na nga kayo. Loloy, Nay, tahan na anak, ha? Pagpasensyahan mo ng tatay mo. Huwag ka mag-alala. Ako nang gagawa ng paraan para makapag-aral ka. Basta sa darating na Oktubre, makakabalik ka na ng eskwelahan. Tahan na, anak. Nasasaktan ako kapag nakikita kitang umiiyak. Tahan na, ha? Popoy at Hasmin, inaamin ko na masama talaga ang loob ko sa tatay ko dahil sa tahasan niyang pagtutol na makatapos ako ng pag-aaral. Gusto niyang iburo lang ang sarili ko sa pagpapatakbo ng bukid namin. Pero alam naman nilang hindi yon ang linyada ko. At dahil sa mataas ang pangarap ko sa buhay, sinubukan kong makipagsapalaran para maabot ko ang aking mga mithiin. Lumuwas ako noon papuntang Cebu kahit natutol ang mga magulang ko. Gusto ko kasing may mapatunayan ako sa sarili ko, kaya ako nakipagsapalaran doon. Pero Popoy at Hasmin, hindi pala sa lahat ng oras ay makakamit mo ang tagumpay. Dahil bumalik din ako ng Siargao, nabigo at bagsak ang kalooban. Loloy, anak! Nay, Buti naman umuwi ka na. Nay, kamusta na po kayo? Ayos naman, anak. Ikaw, kumusta ka naman? O ano nangyayari sa'yo dun sa Cebu? Nay, Oh, bakit? hindi po ako nagtagumpay dun eh. Hindi po ako nakahanap ng trabaho kasi bumagsak po ako sa medical tsaka physical exam. Sabi po ng mga doktor na sumuri sa akin, high blood daw po ako. Eh, ang mahal naman po nung gagawing test sa akin kaya eto, hindi rin po ako natanggap. Ganun ba? Pero ang bata mo pa yata para magkasakit ng ganun. Ang inaalala ko pa po, Nay, sabi pa ng doktor, may suspecha daw siya na may butas daw yung puso ko. Ha? Ewan, siguro hindi po talaga ako para doon. Huwag ka mag-alala, anak, ha? Magkakaroon ka rin ng trabaho. Basta huwag ka lang susuko. Nga pala, anong nangyari sa mga kamay mo? Bakit may mga sugat yan? Kasi Nay, habang nandun po ako sa boarding house ko, sumasideline po ako bilang labandero. Ayun, kumita naman po ako ng 100 kada araw. Yan ang napapala ng matigas ang ulo. Tignan mo, nahirapan ka lang. Ilang beses ko na sinabi sa'yo na tulungan mo ako dito sa bukid. Kaso ano? Nagpumilit ka pa rin lumuwas papuntang Cebu. Tignan mo tuloy na pala mo. Onek, ano ba?
Gandahan mo naman sana ang pakikitungo mo sa anak mo. Tay, huwag niyo naman po sana akong insultuhin. Nagawa ko naman pong lumuwas papuntang Cebu kasi gusto ko pong makatulong sa pamilya natin. Ang sabihin mo, tumatakas ka lang sa trabaho mo dito sa bukid. At saka ano pa nga asahan mong trabaho doon? Parlorista. Sa palagay mo may matinong kumpanyang tatanggap sa'yo. Pagkabakla-bakla mo dyan, tas ang lamya-lamya mo kumilos. Itay, opo, pwedeng bakla nga po ako. Pero hindi po katulad ng ibang bakla dyan. Kaya ko po kahit mabibigat na trabaho. Kung ganun pala, ba't di mo lang ako tulungan dito sa bukid? Mas maganda kung dito ka na lang mismo sa bukid magtatrabaho. Kaya ikaw, Loloy, sa susunod, huwag ka nang umalis-alis pa ng bahay. Kasi hindi naman kami naikinabang sa pinagagagawa mo At imbis na makatulong, perwisyo pa yung binibigay mo sa amin. Bakit po ba ganyan yung trato niyo sa akin? Kung tratuhin niyo ako, parang hindi niyo ako anak Bakit? Kung mabakla ako? Oo, Loloy. Hanggang ngayon hindi ko pa rin matanggap na may bakla akong anak. Karumal-dumal. Salot kayo mga bakla sa lipunan Tay, pwedeng ganito po ako. Pero hindi ko po kagustuhan po. Anong hindi mo kagustuhan? Loloy, binigyan ka ng isip ng Diyos. Pero kung mapanghusga po kayo sa akin, parang nasama-sama ako ng anak Itay, opo, bakla po ako, pero sinisikap ko naman po na hindi magbigay ng sakit ng ulo sa inyo Sinikap ko naman po maging mabuting anak. Magpupursige po ako na makaangat na sa ganun. May pagmalaki niyo ako balang araw. Kahit kailan hindi ko ipagmamalaki ang baklang anak ko. Tay, alam ko pong ayaw niyo magkaroon ng baklang anak. Pero sinisikap ko naman po magpakalalaki para sa inyo para hindi niyo ako ikahiya. Hindi po ako gumagawa ng mga bagay na alam kong ikakasira ninyo. Ng buong pamilya natin. Pero sana naman po, Itay. Matutunan niyo naman po sana tanggapin ko sino talaga. Onek, sana matanggap mo na ang anak mo. Ikaw pa rin naman ang tatay niya pag bali-balik rin man ang mundo Hindi ko na alam kung kakayanin ko pantanggapin yung lalaking yan bilang anak ko. Onek, huwag mong isara ang puso't isip mo kay Loloy. Ay nagawa ko naman ng maayos ang mga gawain ko doon. Pero noong mga panahong yun, ay hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa at pinagpatuloy ko ang pangarap ko. Kaya naman, noong May 2012, ay muli akong nagdesisyon na makipagsapalaran. Handa na ba yung mga dadalhin mong gamit papuntang Maynila? Opo, Inay. Makikipagsapalaran ka na naman. Opo, kayo mag-alala, Nay. Sisikapin ko po talagang makahanap ng trabaho doon sa Maynila. Gagawin ko po lahat para maiahon yung buong pamilya natin sa hirap. Hindi bale. Ipagdarasal kita na sana magtagumpay ka sa mga plano mo sa buhay. Salamat, Nay, Siya nga pala, anak. Pagdating mo doon, ikumusta mo ako agad sa tita mo, ha? Opo, Nay. O paano? Magpakabait ka habang nandun ka. Huwag po kayo mag-alala. Magpapa-good girl po ako. Oops, good boy pala. Ikaw talagang bata ka. Ay, siya nga pala. May naipon na kami ng tatay mo para sa pag-aaral mo. Talaga po? Oo naman. Kaya ikaw, samantalahin mo ng pagkakataon habang nandun ka, ha? Siguro naman kaya mong maging working student. Kayang-kaya po, Nay. Naku, Nay. Salamat po, Huwag ka lang magpasalamat sa akin. Magpasalamat ka din sa tatay mo. Siya talagang nagbigay sa akin ng malaking pera para sa pag-aaral mo.
Loloy anak. Tay, ay, andyan po pala kayo. O, nag-aalis ng anak mo. Tay, salamat nga po pala. Nag-ipon pa po kayo para lang makapag-aral ako. Wala yun. Aalis ka na naman. Iiwan mo na naman kami. Ako mag-aral dati. Pero wala akong nagawa nun kasi walang pera ang mga magulang ko. Bukod doon, mas inuna pa nila ang bisyo. Kaya ito, tignan mo naman yung kinalabasan ko. Loloy, ayoko matulad. Parin mo sana ako kung naging masama akong ama sa'yo. Kung hindi man kita natanggap agad, siguro nagawa ko lang yun kasi gusto kong maituwid ang buhay mo. Pinipilit kitang maging lalaki kasi ayaw ko maging kawawa ka. Ayaw kong husgahan ka ng mga tao. Ayaw ko na makita kang nilalait at naalipusta ng ibang tao kasi bakla ka. Kahit sinong magulang ayaw ng ganun. Masakit kasi yon para sa amin, Loloy. Sana maintindihan mo. Kaya ginagawa ko yung lahat para maligtas ka sa mga panghusga ng iba. Pero napagtanto ko na mali ako. Umabuso ako sa pagtuwid ko sa'yo. Loloy, anak, alam ko sa dinami-rami ng pinagdaanan natin mahihirapan kang patawarin ako. Pero umaasa ako na balang araw mapatawad mo rin ang sarili mong ama. Tay, pinapatawad ko na po kayo. Salamat, anak. Maraming salamat. Tandaan mo, maging sino ka man, pinagmamalaki kita bilang anak ko. Mahal na mahal kita, Loloy. Mahal ko rin po kayo. Popoy at Hasmin, sa pagkakataong yun ay pinangako ko talaga sa sarili ko na hindi na ulit ako mabibigo sa pag-abot ko sa mga mithiin ko sa buhay. Pagkarating ko ng Maynila, agad akong sinalubong ng mga problema at pagsubok pero hindi na ako nagpatinag. Sinikap ko talagang kumita ng pera para makapag-ipon sa pag-aaral ko at makapagpadala sa mga magulang ko sa Siargao. Una, naging kasambahay ako sa bahay ng tita ko. Pero dahil sa hindi ko noon makasundo ang asawa ng tita ko, ay umalis din ako kinalaunan at naghanap ako ng ibang trabaho. Popoy at Hasmin, sobra ako nahirapan noon at dumating na nga ako sa puntong gusto ko nang sumuko. Pero hindi ako pinabayaan noon ng Diyos dahil nakahanap din ako ng trabaho. Naging gym instructor ako sa isang gym dito sa Maynila. Sa ngayon, halos magdadalawang taon na ako sa trabaho ko at malaki na rin ang naiipon kong pera. Kaunting pagtsatsaga na lamang at makakapag-aral na ulit ako. Popoy at Hasmin, malaki talaga ang pasasalamat ko sa Diyos sa mga biyayang pinagkaloob niya sa akin. Hindi niya ako pinabayaan sa mga pagsubok na hinarap ko. Dahil sa Kanya, naging matatag ako. Salamat din sa mga taong tumutulong sa akin na maabot ko ang mga pangarap ko. Lalong-lalo na nga kay Ate Naneth na nagpasok sa akin sa trabaho. Nagpapasalamat na rin ako sa mga magulang ko dahil sila ang inspirasyon ko kaya ako nagsusumikap. Popoy at Hasmin, maraming salamat sa pagbasa nyo ng aking liham. Sana kapulutan ito ng kaunting aral at inspirasyon. Kung papalarin, ay gusto ko sana kayong makita at makilala sa hinaharap. God bless sa inyo at sa bumubuo ng inyong napakagandang programa. Lubos na gumagalang, Loloy.
Oras natin mga kapamilya, 1:40 na po ng hapon. Ang oras natin nahatid sa inyo ng Bigger Lighty at ng Jollibee. Diyan na nga po nagtatapos ang storya ni Loloy. Very inspirational mga kapamilya. I just love how the story ended. At least, di ba, nag-end siya in a positive note. Yun naman pala di ba? Eventually, natutunan din ng tatay niya na tanggapin. Di ba kasi the mere fact na pinag-aaral niya si Loloy, marahil a part of him, tanggap na nga na bakla si Loloy. O, di ba? Kaya naman mga kapamilya, eto na nga ako, hindi ko na patatagalin pa dahil ako excited akong makausap itong taong ito, no? Correct, malaking check. Ang talaga namang positive na positive. Ayan, positive vibes lang sa buhay ang kailangan. Yan ay talaga naman pinakita sa atin ni Loloy. Kaya naman kausapin na natin. Hi, Loloy! Yes, hello, good afternoon. Ay, taray naman ni Loloy, parang bukonera. Loloy! Yes, hello. Ayan, ikaw ay nasa trabaho ngayon bilang... Yes, si Jasmine. Correct. At gym instructor ka. Yes. Taray. Wala sa boses mo, Loloy, ha? Loloy, ikaw ba yung tipong, syempre, gym instructor ka, ikaw ba mamasil ka bang bakla? Sakto lang po. Saktong muscle lang. Opo. Saan ang muscle mo? Sa muka? Charing. Sabog po. Ay! Sa buging! Ayan. Anyway, Loloy, kamusta ka naman ngayong sa ating pag-uusap ngayon? Kamusta ang relasyon mo sa iyong pamilya? Sa ngayon po, okay lang naman po at nakapagpadala na po ako dun sa probinsya ko paminsan-minsan. Mhm. Tanggap ka na ba talaga ng iyong ama? Opo. Masasabi mo ba, Loloy, na 100% tanggap ka na ng tatay mo? Siguro hindi. Siguro mga 85. 85%. Pero nakita mo na yung pagbabago simula nun, di ba, binubugbog ka niya nung bata ka, minumura ka. Ngayon ba, binubugbog ka pa rin? Hindi na po, malaki na po, lumalaban na. Takot lang niya sa muscle mo sa buging, di ba? Ayan. Pero ikaw naman, Loloy, sa lahat ng mga napagdaanan mo ngayon sa buhay, nagpapasalamat ka pa rin sa iyong ama kahit na pinagmalupitan ka niya noon? Oo naman po. Mhm. At ikaw ba nagkaroon ka na ng pagkakataon makausap yung tatay mo ulit? Ano po? Nagkaroon ka na ba ng pagkakataon na makausap yung tatay mo ulit? At ano bang nasabi mo sa kanya? Sa ngayon po, sa cellphone lang po kami nagkakausap. Kasi nga, di ba, 2 years na hindi nakauwi sa amin. Mhm. Opo. So paano ang usapan nyo pag nagchichikahan kayo ng tatay mo? Minsan po, nagbibiro po siya. Pag tumatawag ako sa kanila, nagbibiro siya na kung may girlfriend na raw po ako dito. Girlfriend talaga? Anong sabi mo? Sinabi mo ba na tatay, huwag ka na mangarap na magkakaroon ako ng girlfriend, boyfriend, madami. Nagjojowa ka na ba? Ano po? Nagjojowa ka na ng lalaki? Ano po, crush lang po, meron. Pero walang tag dito. Wala pang boyfriend since birth. Nga. Nga since birth. Yes. Ayan. Bakit natakot ka pa rin sa tatay mo? Hindi naman po. Kasi sa ngayon po, pa ako. Mas pinapriority ko pa po yung pangarap sa buhay po. So, you still dream of studying someday? Opo. At eto bang plano mong pag-aaral? Matutuloy ba yan? Kailan mo balak yan ipasatuparan? Sana po. Anong kurso, if ever? Police. Joke lang. Police? Ay, why not? Kukumpirma mo lang na may mga bading talaga sa mga pulis natin ngayon, ha? Hello. Charing. Pero anyway, Loloy, maraming mga nakikinig sa atin ngayon na for sure, same ang experience katulad mo. Diba, noong bata ka. Anong masasabi mo sa mga taong ito? Hala, yung mga na to. Ano ba? Sa lahat po ng mga anak na kinakabahan ako, ano ba? Huwag ka kasi magkape. Charing. Joke lang. Ano lang, tawag dito, sa lahat ng mga naka-experience ng mga anak sa kanyang mga magulang, tawag dito,
Ano ba? Always pray to God. Ako. O, eto na lang, hindi. Para mas madali na lang, Loloy, ano na lang masasabi mo sa mga tatay na naging katulad ng tatay mo dati? Sa lahat po ng mga tatay na may mga anak na kagaya ko, huwag na po kayong tanggapin niyo na po yung anak ninyo. Yun lang. Ang taray, short and sweet. Yun lang. Yan. Oo nga kaday. Pero tama ka naman doon, Loloy, sa lahat ng mga magulang na nakikinig ngayon. Gusto ko yung sinabi ng nanay mo na wala namang ibang tatanggap sa mga anak kundi mga magulang din lang, di ba? Opo, tama po. Kaya kahit ano pa man ang inyong mga anak, walang choice sa mga magulang kundi tanggapin. Opo. Alright. Loloy, maraming salamat for sharing. Gusto ko pabati ng pabati muna. Sige, go. Binabati ko po lahat ng mga taga General Luna at saka yung mga taga General Luna National High School at saka yung mga batch ko po ng high school na gagraduate po ngayon sa college, sila Jeffrey Oraliza, Karen Gonzaga, Anjan Trias, Fatima Pegoron, Apple Alipayo, Maribel Contamina, Ivan Nachimoso, Angelate Contamina, at syempre po yung mga taga-bandingan ng mga pasaway sa MOR. At saka po yung BCG Battle Dealer po at saka ITM Production at saka Rabbit Special Salon po. Thank you. Alright, maraming salamat sa'yo, Loloy. More power and more muscles. Thank you po, bye-bye. Ha? Okay, bye-bye. At ayan na nga mga kapamilya, in fairness, sana speechless si Loloy doon. Kinakabahan daw siya. Anyway, eto na nga, yun nga masasabi natin doon sa storya, na, alam mo maganda dyan sa storya kay Loloy, hindi siya lumaban, hindi siya nagtanim ng galit. Yun nakita ko sa lahat ng pang-abusong ginawa ng tatay niya, pang-mamaliit, pang-dudusta, never siyang nagtanim ng galit. Bagkus, diba, yung, hirap na dinanas niya sa tatay niya, ginamit niya yung stepping stone, ginamit niya yung motivation para mas magtiyaga sa buhay at may mapatunayan sa sarili niya at sa kanyang ama. And sometimes mga kapamilya sa buhay, yan ang kailangan natin Diba, huwag natin masyadong dibdibin yung mga taong nagda-down sa atin, yung mga taong naninira sa atin, huwag natin masyadong pagtuunan ng pansin. Bagkus, gamitin natin yung mga yan, diba, na inspirasyon. Gawin natin silang inspirasyon para tayo makagawa ng something productive sa buhay. Diba? And minsan talaga yun ang kailangan para ma-push tayo ng bongga. I-try nyo gawin yan, mga kapamilya. Imbis na magtanim kayo ng galit, imbis na maghiganti kayo sa mga taong nagda-down sa inyo, namamaliin sa inyo, nananapak sa inyo, gawin nyo silang inspirasyon. Sabihin nyo, someday, sabihin nyo, balang araw, titingalain nyo din ako. Diba, balang araw, mabibilib kayo sa akin at sasabihin yung mali lahat ng mga sinasabi niyo tungkol sa akin. Diba, kaya sa mga kumari kong bektas, na ganyan pa rin ang pinagdadaanan sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga tatay, tiyaga-tiyaga lang. Sabi ko nga sa inyo, kung malulupit ang inyong ama, ang inyong mga magulang, auntie, may karma din yan sa huli, ha? Hindi sila bumabata. Ayan. Sa mga tatay naman, ulitin ko na mga makikitid ang pangunawa, alalahanin, wala kayong choice kundi tanggapin ang inyong mga anak. Basta ba naman walang ginagawang masama? Kung nakakatulong naman sa inyo, hindi kayo pinapahiya. Diba? Hindi binibigyan ng kahihiyan ng pamilya, walang rason para itakwil nyo sila, walang rason para itatwa nyo sila. Alright. Oras natin mga kapamilya, 1:48 na po ng hapon. Ako maraming salamat na lang po sa lahat ng mga nag-text sa atin. Sila Glenn, si Nevs Palugot, si Jaime, si Vanji, si Vincent, ayan si Azel. Maraming salamat, hindi ko na po mababasa. Bukas po, babawi ako sa inyo bukas, ha? At dahil ang oras natin, 1:48 na po ng hapon. Kasama niyo po mga kapamilya, baby girl Hasmin. At syempre nga, bukas makakasama na po natin si DJ P, DJ Popoy. That's my Poy. Dito lang yan sa MOR 101.9, my only radio for life. More music, more gimmicks. Woohoo! We got more. We got more. More. MOR 101.9. My only